Kamusta? Nandito ako para sa interview. Anong ginagawa mo? Nandito ako para magpa-interview. Siya ang sikat na aktor na si Liam Sterling. Ang tuso mo talaga, simpleng makeup lang. At yung amoy nagustuhan ko rin. Nagpapakipot ka ba? Hindi ka ba pinadala ni Lola? Hindi, mali ang akala mo talaga. Naku, kung malaman ng mga fangirls ni Liam Sterling na nakasama ko ang idol nila, siguradong malalagot ako. Kumpara sa sikat na si Liam Sterling, ang kanyang kambal na si Ethan Sterling, ang tunay na puno ng pamilyang Sterling. Kung makakasiping lang ako sa kanya, magiging ako ang babaeng Sterling. Sterling. Huwag kayong gagalaw at hihintayin niyo ako dito. Kapag natapos na ang interview ni Mommy at nakabalik na, susunduin natin ang mga kapatid mo, tapos kakain tayo ng masarap, deal? Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ako gagala. Sige na, Nay. Magsinungaling kayo, paalam. Kuya, ang hirap ng trabaho ni Mommy. Dapat ba nating sabihin na may bilyon-bilyon na tayong dolyar para hindi na siya magtrabaho para sa atin? Ang babae hindi lang pera ang kailangan. Kailangan din nila ng pagmamahal. Kuya, si Daddy ba yun? Bakit kamukha mo siya? Tara, hanapin natin siya. Maligayang pagdating sa ating salusalong pampamilya. Ang panganay ay kilalang negosyante. Ang pangalawa naman ay sikat sa pelikula, Z at musika. Rex Sterling, pinagpala po dahil sa inyong magkambal na apo. Para saan ang tagumpay kung wala namang apo? Tumatanda na ang magkapatid, pero wala pa akong apo. Lola, 28 pa lang ako. Madali lang para sa kanila magkaanak. Maaabot ng pila ng babae. Hanggang sa labas ng lungsod, ginawa ko na lahat ng paraan noon. Pero wala pa ring apo. Ngayon, mas mahirap nang makialam. Daddy. Hoy bata. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsinungaling. Sino bang daddy mo? Ikaw. Bakit may batang nagtatakbo dito? May anak ba si Amy Sterling? Makaalis kayo. Ito ang aking apo. Lola, alam kong gusto mo ng apo, pero hindi pwedeng lahat ng bata ay kunin mo na lang. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo ang mukhang ito. Kamukha mo noong bata ka. Lola, anong ginagawa mo? Anak, pwede mo bang ibigay sa akin ang isang hibla ng buhok mo? Eto po, Lola. May tao ba dyan? Magna-test ka agad ka. Opo, ma'am. Elra Sterling, nandito na ang resulta. Salamat sa Diyos, may tagapagmana na ang mga Sterling. Anak ko talaga siya. Binabati kita, Rex Sterling, natupad na ang hiling at bati kay binatang si Liam sa bagong karagdagan. Kaya naman pala kamukhang kamukha ni Liam. Ang ganda ng kanyang dati. Anak, sabihin mo kay Lola Sterling, ano pangalan ng mommy mo? Siya ang magiging tagapagligtas ng angkan natin. Ang mommy ko ay si Stella Miller. Tatawagan ko si Mommy. Stella Miller. Siya kaya yung babae noon na nakatulog sa akin tapos nagtago. Kuya, tulong. Gusto makita ni Daddy at Lola si Mommy. Sabi ko tiktikan mo lang muna sila. Bakit kinilala mo agad bilang pamilya? Mabait naman kasi sila eh. Pero noon pa man, sabi ni Mommy, patay na raw si Daddy. Baka naman kasi, ayaw talaga ni Mommy kay Daddy? Ano ngayon gagawin natin? Alam na nila pangalan ni Mommy. Manatili ka roon bilang ating tiktik. Huwag mo tayong ipagkanulo. Ako ang sasabi kay Mommy. Mag-usap tayo. Sige, kuya.
Miss Miller, tanggap ka na. Mag-report ka ng maaga bukas. Salamat, Director Olsen. Wala na ako. Bakit ba ang malas ko na nasalubong ko siya? Ang bango ng babae. Bakit pamilyar ito? Pasensya na ho, hindi ko kayo napansin kanina. Hindi ko agad siya itinaboy. Saan galing tong putang ito? Hindi mo ba alam ang unang patakaran dito? 5 metro ang layo sa kay Ethan. Si Ethan? Hindi siya si Liam Sterling. Si Ethan Sterling ang pangulo ng Sterling Group. Alam ko yan. Pero paano? Magkamukha sila ni Liam Sterling. Yung lalaking nakasama ko noon. Kuya ba o bunso? Sinisino ka para tawaging Ethan? Tama na, kumpanya ito, hindi palengke. Director Olsen, sino to? Si Emma Sterling, si Miss Evans. Ito si Stella Miller, bagong taga-disenyo natin. Ah, baguhan pala. Kaya pala mukhang hampas lupa. Gusto pang mang-akit kay Ethan. Anong mata ang nakakita ng pang-aakit ko? Ano ba problema mo? Asong gwardiya ka ba? Tumatahol sa lahat. Lakas ng loob mong maghama. Fiancé ko ni Ethan. Kanina ko pa kayo pinapalampas. Ngayon naghahari-harian ka pa? Ethan, Miss Miller. Nagkita na ba tayo dati? naalala niya ako. Si Ethan Sterling nga ba talaga yon nung gabing yun? Di ko siya nakilala, di ko siya kakilala. Talagang di ko siya kilala. Ginoong Sterling, tingnan niyo po. Si Binibining Miller ay dapat manatili. Hindi na kailangan. Ang panlasa ng sihinyo sa babae na makipagkasundo sa katulad niya. Mukhang mediocre lang ang kanyang pamamahala. Ako'y magre-resign na. Si Ethan Sterling pala ang tunay na ama ng mga bata. Impossible. Kahit maganda ang future sa Sterling Group, di ako pwedeng manatili. Paano kung malaman niya balang araw na pinanganak ko ng palihim ang mga anak niya at agawin ang mga bata sa akin? Mahina akong babae lang. Paano ako makikipaglaban sa pamilyang Sterling? Mommy, nahuli na si Max ni Daddy. Papunta na siya dyan. Mommy, Max! Diyos ko, magkamukha talagang magkambal. Sos Mariosep, sino ba talaga ang nakasama ko nung gabing yun? Ikaw si Binibining Miller, di ba? Salamat sa pagbigay sa amin ng Sterling family ng napakagandang regalo. Nakipagtalik ka sa akin tapos takas ka at nagkaanak pa tayo. Ang lakas ng loob mo. Tapos na ang usapan. Si Liam Sterling ang ama ng mga bata. Mukhang gustong agawin ng lalaking iyan ang mga bata. Tumigil ka nga. Binibining Miller, may oras ka ba ngayon? Pakasal na kayo ni Liam. Hindi pwede. Hindi ako magpapakasal sa babaeng nanakit lang sa katumakas. Walang responsibilidad. Wala palang utak si movie star Liam. Nititigan ka man lang ng thunders kung buti na lang ang talino ko'y namana ng mga anak ko. ayaw talaga ni Mommy kay Daddy. Wala na talagang pag-asa si Daddy. Ako ay nangako. Sino mang magsilang ng apo sa tuhod, ang siyang magiging Gilrack Sterling. Binibini Miller, baka medyo isip bata ang apo ko. Pero kung gagabayan, mapapakisamahan naman. Sumama na kayo ng bata sa amin. Ako ang magiging kalasag ninyo. Rack Sterling, salamat sa kabutihan ninyo. Pero, hindi po talaga ako ina ni Max. Buti naman hindi. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Sino ang tunay na ina ni Max? Hindi ko rin alam. Inampon ko lang siya. Tama, dating pulubi lang ako. Mabait at maganda si Mommy, kaya niya ako inampon. Mukhang, ang tunay na ina ni Max ay isang pabayang babae. Kung ganon, yamang ikaw ang nag-ampon kay Max. Nararapat lang napakasalan mo si Leah. Masyadong mapagparaya ang mayayaman. Rack Sterling, kahit mahal ko talaga si Max at gusto kong maging ina niya habang buhay. Pasensya na, may asawa na ako. Ako pala ang nagkamali. Heto ang 10 milyong dolyar. Maliit lang, itanda ito ng pasasalamat ko sa pag-alaga mo sa apo. Kung gayon, hindi ko na kayo aabalahin. Max, maging mabait ka. Mami-miss na miss kita. Huwag kang mag-alala, Mommy. Mukhang pera pala siya. Buti na lang hindi talaga siya ina ng anak ko. Hindi mo kang pera si Mommy. Ayaw lang niya sa'yo. Mommy, pasensya na. Nawala si Max. Hindi mo kasalanan. Nabigo ako sa pagprotekta kay Max. Mga anak, tandaan nyo. Kung makita nyo si Max sa labas, huwag nyong ipahalata na kilala nyo siya. Naiintindihan nyo ba? Bakit? Movie star naman si Dad. Marami siyang pera, di ba? Sabi ni Max ang bait sa kanya ni Lola. Bakit hindi natin siya pwedeng kilalanin?
Mga anak, hindi laging totoo ang nakikita. Maganda nga itsura ng daddy nyo, at marami siyang pera. Pero baka hindi siya mabuting tatay. Paano kung ihiwalay tayo nito? Ayaw namin. Gusto namin si mommy. Kaya namin walang daddy. Ako ang magpoprotekta kay mommy at sa mga kapatid ko. Tama, kailangan nating maging malakas at hindi umaasa. Kakayanin nating mabuhay ng walang dad. Sige, luluto na ako ng hapunan nyo. Maglaro muna kayo. Sa mundo ng mayayaman, mahalaga ang katayuan sa lipunan. Ang lola nyo ay pinatay ng mga makapangyarihang pamilya noon. Ayokong mailagay kayo sa peligro. Pag may pagkakataon, kukunin ko si Max. Dapat buo pa rin ang pamilya natin. Terena, sunggaban natin si Max. Base sa lokasyon, alam ko kung saan nakatira si daddy. May dala akong gamot. Pagdating natin sa bahay nila, magluluto ako ng pagkain. Ilalagay ko dito ang gamot. Ako ang babantay sa likod. Kung hindi sila makatulog, ako na mismo ang papayag sa kanila. Desisyon na ito. Liam, sa hinaharap, huwag masyadong magpabibo sa umuwi ka't maglaan ng oras sa anak mo. Ang dami na naming kasama niya dito. Naibigay mo naman na ang lahat ng kailangan. Sa lahat ng paraan. Paano pa ako makakapagbonding dyan? Hinayupak sinasadya mo talagang galitin ako. Hintayin mo lang. Lola. Lola, usap lang tayo. Bakit ako sinasakta? Hinay-hinay lang po. Pupunta na ako sa taas para magtrabaho. Ang lakas ng loob nitong si daddy. Buti na lang di ko sinumbong si mommy at mga kapatid ko. Kung hindi kayang pagkatiwalaan ng tao, pera na lang ang aasahan. Gamitin natin ang pera ni daddy para suportahan si mommy at mga kapatid. Di rin masama. Huwag kang magalit. Hindi pa sanay ang daddy mo maging ama. Lola, hindi po ako nagagalit. Ingat ka dyan, nasaktan ka ba? Nagpalit ng damit si daddy. Bakit parang naging lamang ka bigla? Daddy, nasaktan ako. Ah, ikaw pala ang anak ni Liam. Yung kinilala niya ngayon. Ako ang tito mo, kuya ng daddy mo. Tito, pwede ba tayong magyakapan at maglaro? Siyempre naman pwede. Kahanga-hanga talaga ang dugong nagbubuklo sa anak ni Liam. Lola. Inang ampo ni Max, mabait na babae siya. Sayang lang at may asawa na siya. Nasayang ang pagkakataon ni Liam. Sa pagpapalaki kay Max ng maayos. Talagang mahusay siyang inang ampon. Hindi dapat siya pagmalupitan ng pamilya Sterling. Tama, binigyan ko rin siya ng kabayaran. Kung kailanganin man niya ng tulong sa hinaharap, hindi kayo pwedeng manatiling walang gagawin. Nauunawaan ko po, Lola. Kung hindi lang sa SAT test, akala ko'y mag-ama sila. Ang ganda at aliwalas ng babaeng iyon nung gabing iyon. Bakit nang magising ako at makita si Clara Evans, nandidiri ako? Ano man ang kondisyon, kailangan panatilihin si Stella Miller. Emma Miller, nahagilap ko rin kayo. Director Olsen. Ang grupo Sterling ay inaanyayahan kayong maging punong taga-disenyo. Director Olsen, hindi ko ito karapat-dapat. Ang biglaan ninyong alok ay nakakagulat talaga. Ganito kasi nakita ng mga tagapamahala ang inyong mga likha, humanga silang lubos, kaya ngayon, pinilit nilang panatilihin kayo. Tiyuhin ni Max si Ethan Sterling. Makakatulong ang pagsali sa grupo Sterling para madalas makita si Max. Emma Miller, ang punong taga-disenyo ng grupo Sterling, may sahod na hindi bababa sa milyon. Hindi ko tinatanggap ang posisyong ito dahil lang sa sahod. Ang pangunahing dahilan ko ay pinahahalagahan ko ang pag-unlad ng kumpanya. Siya nga. Hindi kumikilos si Ethan Sterling sa recruitment ng EC. Pero ngayon, siya ang nagpasok nitong babaeng ito. 6 na taon na. Akala ko nung gabing yon, pananagutan niya ako. Pero empleyado lang ang ginawa niya sa akin. Ni minsan walang naging usapin tungkol sa kasal. Hindi ko papatablan siya ng ibang babae. Tapusin mo ito bago magtanghali. Miss Evans, trabaho ang dahilan ko rito. Hindi para utusan sa kung ano-ano. Ano naman kung head designer ka? Ako ang vice president ng kumpanya. Wala ba akong karapatang mag-utos? Hindi ako bagito. At hindi mo ako basta-basta mauto. Huwag mong subukan yang pang-aapit sa akin. Ikaw. Ako ang nobya ng presidente. Kapag inutusan kita, sundin mo. Ano naman kung nobya ka ng presidente? Hindi mo ako nasa ilalim. Ano problema?
Gusto mong agawin ang kapangyarihan. Hindi ko sinabi yan. Binabalaan kita. Gawin mo lang trabaho mo. Huwag mong pangarapin ang hindi sa'yo. Natatakot kang agawin ko nobyo. Itali mo na lang sa bewang mo. Itong antigong pulseras. Ito yung pulseras. Hindi ba't ito lang ang naiwan ni Mama? Nung umalis ako sa kwarto ni Liam Sterling noon, akala ko nawala na ang pulseras. Hindi ko inakalang nasa kamay ni Clara Evans. Akin ang antigong pulseras na ito. Paano mo nakuha ito? Ano ang sinabi mo? Sa kanya ang antigong pulseras. Siya pala yung babae noon. Anong antique bracelet? Wala lang. Nawala ang aking antique bracelet. Sa kwarto ni Liam Sterling, ibinigay niya sa magiging hipag niyang si Clara Evans. Ang lakas ng iskandalong ito sa alta sosyedad. Paumanhin, nagkamali ako. Hindi ko sinasadyang napagkamalan ang antique bracelet ni Vice President Evans na akin. Kung sasabihin ko ang totoo, hindi maitatago ni Liam Sterling yon. Pahintulutan muna si Clara Evans ngayon. Inasam kong sana kay Stella Miller ang antique bracelet. Ethan, nagtatrabaho lang ako kay Miss Miller. Sinubukan pa niyang saktan ako. Ang pagkalkulado mo, palaging may balak. Una, trabaho iyan ng business department. Pinapagawa mo sa designer. Ako ang vice president ng kumpanya. Anong masama sa pagpapagawa sa'yo? Tama na yan. Kumpidensyal ang buong palapag na ito. Huwag ka nang babalik dito, lumabas ka. Pumunta ka sa opisina ko. Opo, E. Sterling. Kung kay Stella Miller ang antique bracelet, ang babaeng nakasiping ni Ethan Sterling ay si Stella Miller. Ano ang relasyon ninyo ni Eric? Siyang aking tagapagturo at kaibigan. Nabanggit ka niya kaninang umaga. Kung hindi kita pinataas ang sahod, mahirap ipaliwanag sa kanya. Bakit hindi mo sinabi kahapon na magkakilala kayo? Dahil 100% ako kumpiyansa sa kakayahan ko. At 200% kumpiyansa sa desisyon mo, E. Sterling. Sa huli, mas maaasahan ang desisyon mo kaysa koneksyon. Nakadidiri ang pambobola ng iba. Nakakagulat, ang papuri niya ay nakakatuwa. Miss Miller. Nagkita na ba tayo dati? Binibining Miller. Talaga bang hindi pa tayo nagkikita dati? Hindi pa. Nakita na po kita sa mga balitang pampinansya, Ginoong Sterling. Ang isang katulad mong makisig at dakila, Ginoong Sterling, ay hindi malilimutan sa unang pagtingin. Para sa katulad kong walang kabuluhan, karaniwan lang ang mukha ko, Ginoong Sterling. Hindi katakataka kung mukha akong pamilyar sa iyo. Sinabi sa akin ni Eric na ina kang nag-iisa. Bakit po? Kakadating niyo lang sa bansa kasama ang anak mo at bakasyon naman ngayon. Kung maaari, dalhin mo ang anak mo sa opisina para maglaro. May pamangkin ako. Makakasama niya ito. Siyempre naman po, Ginoong Sterling, kayo po ang pinakamabuting amo. Makikilala ng mga bata ang isa't isa at may uwi ko na si Max. 50 milyong dolyar ang ipinadala ni Max sa akin. Ang batang yan, nagpapanggap na Robin Hood sa tahanan ng mga Sterling. Inay, galing po yun kay tatay, Tito Ethan, at sa lola natin. Gastahin nyo na lahat. Ikaw talaga ang mabuting anak ni Mommy. Napakabuting anak. Kahit hindi maaasahan si tatay. Bobo naman pero mayaman. Gagamitin ko ang pera ni tatay para sa inyo. Nga pala, mabuti ba ang pakikitungo sa iyo ng pamilya Sterling? Mabait po sila. Si lola ang nagayos ng mga kasama ko sa paglalaro. Sige, paalam na. Anak niya talaga yon. Baka naman kasi, nagkaanak siya kay Ethan Sterling. Anong ginagawa mo? Ibinabalik ko ang akin. Nababaliw ka ba? Paano naging sa akin ang gamit mo? Sigurado ka bang pag-uusapan sa harap ng maraming tao kung bakit nasa iyo ang gamit ko? Sumama ka sa akin. Nasaan ang antique bracelet ko? Anong antique bracelet? Wala akong kaalam-alam dyan.
Sige, kung gusto mong maglaro, hanapin natin si Ethan Sterling at maglaro. Tumigil ka. Nagbibiro lang ako. Wala akong interes kay Ethan Sterling. Basta huwag mo na akong guluhin. Tayo ay magkanya-kanya na. Ibalik mo ang antique bracelet ko. Lahat ng kalaswa ang ginawa. Magpapanggap akong di ko alam. Ayaw mong maging asawa ng presidente. Yang ulo mo ba ay palamuti lang? Hindi ka ba nagtaka kung bakit kay Liam Sterling ang bracelet? Liam Ster. Anong kinalaman ni Liam Sterling dito? Akala mo ba lahat katulad mo? Walang moralidad? Pabalik-balik ka sa dalawang magkapatid. Ibigay mo dito. Mommy, galing kay Daddy, Uncle Ethan, at kay Lola ang perang yan. Pwedeng-pwede mong gastusin. Kaya, akala ni Stella Miller, si Liam Sterling ang kanyang nakaibang lalaki. May magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mong unang pakinggan? Ang matatanda lang ang nagpapasya. Kaming mga bata gusto pareho. Ang maganda, makikita mo si Max bukas. Ano naman ang masamang balita? Para sa kaligtasan, isang tao lang ang maaari kong isama bukas. Huwag kayong malungkot, maghahalili tayo. Kahit sino ang pumunta, malalaman ko ang mga ginawa nila. Ako na. Si Ben matako at madaling magka-allergy. Maraming pagkain sa kumpanya ni Mommy. Kapag may nakain siyang hindi dapat, mamamaga mukha niya parang bab. Hindi ako matako. Masyado kang matapang. Baka awayin ka ng mga bata sa kumpanya. Kapag may away kang naipit, maaapektuhan ang trabaho ni Mommy. Huwag kang mag-alala. Titingin muna ako. Susunod naman kayo. Salamat, ate. Itong dalawang unggoy, nagbibilang pa ng pera kahit ipagbili sila. Mia, mamaya, mag-ingat ka, huwag kang magpagalagala, at huwag mong ipagsabi ang relasyon ninyo ni Max. Naiintindihan mo? Halika't maglaro tayo. Si Kuya Ethan itong gwapong tito. Sana siya nalang tatay natin. Mia, Mommy, nagkamali ka bang kwarto noon? Nandyan na si Kuya Ethan na gwapo. Ibang lalaki ang pinili mo. Mia, ano ba yung sinasabi mo? Kumusta, Ginoong Sterling? Ako ang anak ni Stella Miller. Bakit kapag nakikita ko siya, parang natutunaw ang puso ko? Nais kong ibigay ang lahat ng maganda sa mundo para sa kanya. Kumusta, Ethan? Ano ang tawag mo sa akin? Sabi ni Mommy, Ethan ang tawag sa'yo. Pero di kita tatawag ng ganoon. Di ba pwede kitang tawaging daddy? Ginoong Sterling, madalas pabigla ang bata. Pakiusap huwag magalit. Ay, ang batang to, mukhang pinabayaan kong maging pasaway. Dapat lang palamutin ang mga babae. Teren at maglaro. Alagaan mo ang kapatid mo. Ethan, ate ako. Mas matanda ako sa'yo, kaya tawagin mo akong ate. Kung di ko to samantalahin ngayon, kailan pa? Dapat pabayaan ng lalaki ang mga babae. Huwag kang makipagtalo sa babae sa maliliit na ba. Naiintindihan mo? Maglaro kayo. Salamat, Ginoong Sterling, sa mga benepisyong ibinigay sa mga empleyadong may anak. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagdala ng anak mo para makipaglaro sa pamangkin ko. Ang agwat ng mga tao ay isang bagay. Pero bakit magkaiba ang mga kambal na kung si tangang Liam Sterling man lang ay kalahati lang ng kagalingan ni Ethan Sterling? Di ko ipagkakait ang mga bata sa ama nila. Kung okay lang magtanong, ang ama ng mga bata ay... Patay na. Sabihin ko sa'yo, napakasamang tao talaga siya. Laging naglalambing, isang tunay na babaerong lalaki. Ginoong Sterling, anong problema? Wala. Diyos ko, ganun ba kalakas ang twin telepath? Inaaway ko si Liam, at malakas ang reaksyon ni Ethan. Para kanino lahat ito? Pinapagawa ni Ewan Sterling. Ito para sa mga bata. Mga bata, Opo, para mapasaya ang pamangkin niya. Nagpagawa si Ewan Sterling ng play area sa opisina ng CA. Pwedeng dalhin ng mga empleyado ang anak nila dito para maglaro. hindi ba't magiging maingay? Ayaw na ayaw ni Ethan sa maingay. Takot lahat na maistorbo ang mga bata kay Ewan Sterling. Kaya, wala pang nag-aangkas ng anak dito. Si Stella lang ang baguhan na nagdala ng anak niya. Magkasing edad pa niyang Master Max. May anak na si Stella Miller. Hala, baka naman may anak silang lalaki't babae ni Ethan Sterling. Kahit ilan pa anak nila, ngayong araw, perpektong pagkakataon para malaman ang tunay na ama. Heto, espesyal na strawberry cake ito para sa inyo. Walang allergen, kaya kain na. Salamat, Mom. Walang anuman, mga anak ko. Kain kayo riyan, bilisan nyo. Ang sarap ng cake na pinili ni Mommy. Bakit hindi ka pa kumakain? Dapat maging malinis ako. Maghuhugas muna ako ng kamay, saka kakain.
Magkambal sina Ethan at Liam Sterling. Pero si Ethan lang ang allergic sa mangga. Kung magkakaroon ng allergy sa mangga ang mga batang yan, magiging masaya ito. Ginoong Sterling. Ginoong Sterling. Nagpapasalamat ang mga bata sa pagbabahagi ng hapunang tsaa. Huwag mo nang pakialaman. Ang buhay ay may pain, kaya kailangan ng tamis. Huwag mong sayangin ang mabuting hangarin ng mga bata. Ginoong Sterling, subukan niyo pong kumain. Baka gumaan ang inyong pakiramdam. Bakit ang ngiti niya biglang nakakapawi ng aking mga alalahanin kanina? May allergy po ako. Marami akong di makakang prutas. Madalas bang magka-allergy ang kambal? Kambal, sino pa? Wala, nagtataka lang ako sa pagiging kambal. Kung gayon, allergic din ba ang kapatid ninyong lalaki? Hindi naman, malusog siya at walang allergy kailanman. Si Liam ay hindi allergic. Ibig sabihin ba nito galing sa hungkag na himpapawid na kuha ng mga anak ko ang allergy kay Tio Ethan? Ginoong Sterling, may problema. Sumasakit ang tiyan ni Binatang Max. Nanay. Gusto ko si nanay. Hindi mo ba nakikita si Binatang Max? Ayaw niyang may lumapit. Bakit ka nakikisali? Max, sabihin mo kay Ethan kung saan masakit. Humayo kayo dyan. Huwag kang matakot, anak. Nandito si nanay. Nanay, masama ang pakiramdam ko. Nanay. Anong oras na ba? Nakikita kong nahihirapan ang bata. Anong problema sa pagtawag niyang nanay sa akin? Nanay, masama pakiramdam ko. Gagaling ka rin sandali lang. Talagang tiwala si Binatang Max kay Stella Miller. Karaniwan, ayaw niyang mahawakan kahit ni Amy Sterling. Ngayon pinapatingin pa niya kay Stella Miller. Hindi ko inakalang ganito kaalala si Stella kay Max. Allergy sa mangga ito. Allergy nga pala. Ako din ang hinala. Paano mo nasabi na allergy sa mangga? Dahil may nakita na akong mga taong may allergy sa mangga. Ganito talaga ang itsura nito. Arthur Hayes. Alamin mo kung ano kinain ni Max kanina. Opo, sir. Nanay, gamot sa allergy. Heto. Heto na. Nanay, ate, okay na pakiramdam ko. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi ko lang kilala si Max bilang Sterling, akala ko mag-ina. Sila Stella, Mia, bakit may dala kang gamot sa allergy? May kapatid akong matako sa na madalas magka-allergy, kaya laging may dala ako. Marami pa palang anak si Stella? Mo Sterling, nakita na ang allergen. Ethan, may mangga dito. Bakit may mangga sa strawberry cake? Sinabi kong mabuti na huwag lagyan ng ibang sangkap. Imbestigahan nyo ito, nauunawaan ko. Hindi kailanman nagka-allergy sila sa anumang kinain mula pagkabata. Pero ang anak niya, nakuha ang mahinang pangangatawan ko. Di makakain ng gusto, di mahawakan ng nais. Kaawa-awa sa murang edad. Papuntahin si Liam para samahan ang bata. Ayaw ko. Si mommy lang ang gusto ko. Si Miss Miller ito. Walang kwenta ang tatay. Di karapat-dapat kay mommy. Tita boy siya. Kung di siya pwedeng maging mommy, pwedeng maging tita. Mas mainam na sa pamilya na lang, di ba? Tito Ethan, pag pinakasalan mo si tita, magkakapamilya pa rin tayo. Huwag kang magsinungaling. Miss Evans, narito ang resulta ng allergen tests. Si Ethan Sterling at ang dalawang bata ay positibong pareho silang allergic sa mangga. Kahit magkambal, ay magkapareho ng isni. Pero si Liam Sterling ay walang allergy. Kaya naman, ang mga batang yon ay kay Ethan Sterling. Kayong mag-ina, wala sa inyo ang makaliligtas. Yang masamang babae na yan, sa isabunutan ko yan. Ang lakas ng loob niyan sa mga kapatid ko, ginosto niya yan. Buti na lang gumana agad ang gamot. Lahat ng sintomas ay nawala na. Salamat sa inyong dalawa, Mia. Doble ang bonus niyo sa buwang ito. Ito ang pasasalamat ko sa inyong dalawa. Bawasan niyo sa dividends ni Liam Sterling. Si Ethan ang pinakamagaling. Kung hindi natin tanggapin, parang masyado tayo. Walang respeto kay movie star Liam. Ginoong Sterling, may hacker sa sistema ng kumpanya. Tumulong din siyang malaman kung sino ang may gawa sa cake. Pinadalhan niya ng ebidensya ang lahat. Alam na ng buong kumpanya.
Wala akong nakita. Hindi, ako. Hindi na kailangan. Ang sipag mo talaga. Salamat. Clara Evans. Ikaw ang unang nanggulo. Huwag mo akong sisihin kung maging masama ako. Dalhin si Clara Evans sa conference room para sa disiplina. Opo. Ethan, parang may sakit ka. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ako nakatulog ng maayos. Masakit ang ulo ko. Lumang problema na to, huwag kang mag-alala. Mia, bumaba ka. Marunong ako mag-massage. Kahit anong sakit ng ulo, kaya kong gamutin. Ethan, masahe ko ang ulo mo. Hayaan mo siyang subukan. Pero bata pa lang siya. Kapag nakikita ko si Mia, parang gusto kong laging katabi siya at lambingin siya. Munting kaibigan, sana anak kita. Bilis. Ang pagiging tatay ni Ethan ay nasa iyo na. Hala. Nanay, kailangan kitang kausapin. Una, asikasuhin muna natin si Clara Evans. Ethan, hindi naman masakit, di ba? Talagang wala ng sakit ngayon. Mia, aking munting doktora, paano mo nagawa yon? Sekreto ko yan. Ethan, ipikit mo lang ang mata mo at matulog. Kaysa hindi makatulog, mas masakit pang ma-disappoint ang batang to. Hindi na bale, sasabayan ko na lang siya. Nakatulog na rin siya. Ethan, matulog kang mahimbi. Anak, may gagawin pa si nanay. Hintayin mo ako sa labas sandali, ha? Leo, nasa conference room si nanay. Kausap yung babaeng baliw. Ihak mo ang mga kamera sa loob. Huwag kang mag-alala. Hayaan nating maglaro si nanay. Stella. Stella, hamak na bata ka. Sasaktan mo ako. Sapakin mo. Sapakin mo. Hindi ba't sinabi ko na? Huwag mo akong gagalitin. Ikaw mismo ang nagsabing ayaw mong maging first lady. Ngayon, nilalapitan mo na naman si Ethan Sterling. Ang mga isyu ng kababaihan ay dapat lutasin ng kababaihan. Pero huwag mong idamay ang mga anak ko. Inaamin mo ng anak mo siya. Hindi ka ba takot na sabihin ko kay Liam Sterling na itinatago mo ang anak niyang babae? Akala ko puro ganda lang ang alam. May utak ka pala sa huli. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagawa ko na ang self-test para sa dalawang batang iyon. Kung magmamalaki ka uli, ipapadala ko ang resulta sa pamilya Sterling. Di ko alam kung bakit ayaw mong magpaalam, pero alam kong ayaw mong ibigay ang anak mo sa pamilya Sterling. Ginulo mo ang mga anak ko at manghahamon ka pa sa akin. Eh ano kung ginawa ko? Putang ina, hindi kita patatawarin dito. May mga kamera dyan. Kakasuhan kita. Tama na. Huwag mo akong paluin. Pasensya na, hindi ko na ulitin. May hawak kang bahok. Gusto ko rin ng sikreto. Magtulungan na lang tayo. Kung hindi, pareho tayong maghihirap. Kasundo, ang bilis naman. Anong balak mo? Nalabas na galit ko sa pagpalos. Quits na tayo. Simula ngayon, kung susubukan mong gambalain ang mga anak ko o ilantad ang kanilang pagkatao, ikaw at ako, magdurusa, magkasama. Mukhang, totoo palang nagkaanak. Ang babaeng ito kay Ethan Sterling. Mia, bakit laging daladala mo? Gamot sa allergy. May makakapal na kapatid akong lalaki. Madalas siyang magka-allergy, kaya lagi kong dala. Hindi, pwede palang triplets. Dapat kong sabihin kay Liam Sterling. Tungkol dito, basta pakasal siya kay Stella Miller. Hindi sila magkakasama ni Ethan Sterling. Ginoong Sterling, maayos siyang Master Max gaya ng nakikita mo. At si Vice President Evans ay kasintahan mo rin. Tungkol dito, hindi ko na ito pag-usapan. Hindi kailangan. Meron. Tingnan mo, Ethan, sinaktan niya ako. Hindi ka ba dapat masaktan? Narito si Young Master Liam. Ang gwapo. Young Master Liam, perma ka naman para sa akin. Young Master Liam, perma po kayo sa akin. Saan ka pupunta? Salamat, Young Master Liam. Ako, Ikaw at si Mia ang nagligtas kay Max. Bilang ama ni Max, si Liam Sterling, ay dapat magpasalamat ng personal. hindi na kailangan. Sobra na ang ibinigay. At saka, nahihirapan ako sa tao. Takot akong makakilala ng mga sikat. Yan ang tawag mong hiya sa tao.
Hindi ba siya nakakatuwa? Kuya, anong tinitingnan mo? Hindi mo naman siya type, di ba? Ama ka na. May problema ba sa pakikipag-usap? Sino yung taong yan? Anong ginagawa mo dito? Sinaktan ng anak. Sinong gago ang nangahas gumalaw sa anak? Anak, okay ka lang. Kung may nangyari sa akin, pagdating mo, libing ko na ang aabutin. Kumain ka kahit ano, pero wag magsalita ng basta. Kung malaman ito ni Lola, basag ang mga binti mo. Ang babaw mo. Kaya pala ayaw kay daddy ni mommy. Mas bagay si Ethan at si mommy. Sige, tama na. Talagang kasalanan ko ang pagkahuli ko. Ituring mo itong pantubos ko. Para hindi ka na guilty, tanggapin ko na lang ito ng hindi masaya. Anak, sabihin mo kay daddy. Sino ang nagligtas sa'yo? Kailangan pasalamatan ng maayos, di ba? Isang taga-disenyo sa kumpanya. Ngayon, sekretarya ko na siya. Sino? Kilala ko ba? Ano pangalan niya? Bagong talento na kinuha ni Ethan. Maganda at may talino. Pwedeng umasa sa ganda. Pero talento ang pinili, walang katulad na ganda. Tama ba, Ethan? May ganong tao sa kumpanya. Hindi ko alam yun. Hindi yun ang importante. Daddy, ako na ang bahala. CJ. Samahan mo ang anak mo habang may pagkakataon. Ginagawa ko na ang lahat para hanapin ang ina ng anak ko. Mommy, masakit po. Gagaling ka din agad. Kung may gusto si Max at gusto niyang tawagin mo, pakakasalan mo ba? Wala akong pakialam. Basta gusto ni Max sa kanya. Kahit sino ay pwede. Pero alam mo, dahil sa estado ko, kahit magpakasal ako, di pwedeng malaman ng publiko. Parang tali lang sa akin ang kasal na to. Basta maalaga siya kay Max. At maasikaso siya. At gusto siya ni Max at payag si Lola. Basta babae, okay lang sa akin. Gagawang lalaki talaga siya, walang duda. Narinig ko may gala ang kumpanya nyo. Fashion gala. Collab event sa mga star designer. Bakit? Interesado ka? Ni minsan di ka na-interes sa ganitong event, di ba? Max, gusto mo bang sumama? Pwede rin sumama ang mga bata. Mamaya, pwede mong isama mga kaibigan mo. Oo. Daddy, ang dami kong kaibigan. Pwede ko ba silang lahat isama? Siyempre, isama mo kahit ilan gusto mo, okay. Salamat, Daddy. Anak ko talaga siya. Pareho kami ng style mang uto. Sasabihin ko agad kay Leo at mga kapatid ko. Per, ilang taon ka nang walang interes kay Clara Evans? May bago kang target. Pinag-iisipan ko. Susubukan mo. Mukhang di mo pa siya napapasuko. Sterling, tumawag po kayo sa akin. Hihingi ako ng pabor sa'yo. Sterling, sabihin mo lang. Samahan mo ako sa project negotiation. Pag nag-succeed, doble ang bonus at commission mo. Huwag kang mag-alala, Jim Sterling. Pag ako ang nakatoka, siguradong successful, walang duda. Kailangan kitang maging kasama. Naku po, nagmamadali masyado ako. Masyado akong pumayag agad. Kung mahirap para sa'yo o ayaw mo pumunta, okay lang. Mga karaniwang disenador lang ang mga inimbitahan ko, sina Daniel at Isabella. Karaniwan ang tawag mo sa kanila, kahit sino sa kanila, kayang gumulo sa industriya. Huwag po kayong mag-alala, Sterling. Para sa kumpanya, aakyat ako ng bundok at sisid sa karagatan. Tungkulin ko ito, walang urungan. Alam lang ni Liam Sterling na ako ang amang adoptive ni Max. Hindi ako takot kung makita niya. Nandun si Ethan sa fashion gala. Dapat puntahan ninyo siya. Oo, basta mas maaasahan siya kay Daddy. Siya na ang tunay kong tatay. Magkamukha kami ni Max, madaling mabuking. Kayo na muna ang pumunta. Babantayan ko mula sa labas. Sige, kuya. Sige, kuya. Sasabihin kay mommy, ayaw ni mommy sa amang walang hiya. Takot siyang mabuking tayo sa mga Sterling. Huwag natin siyang paabalahin. Tama. Huwag nating guluhin si mommy. Pumili ka. Pinapili ako ni Assistant Hayes ng damit para sa iyo sa gala. Iyo bang bibilhin ito? Yan ba ang suot mo sa gala? Gusto mong isipin nila na wala akong pambili ng damit? Siyempre, hindi. Salamat po, Sterling.
Ito na ang pipiliin ko. Ito ang kukunin. Akin na ito. Alam mo ba ang una sa pila, unang mapaglingkuran? Mabutit, sino ba tong nasa harap natin? Kung hindi man ang walang hiyang ama ko at si Brenda. Stella, sinong maninira ng pamilya ang tinutukoy mo? Wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Stella, nakauwi ka na sa bansa. Stella, ang iyong ina ay, at gustong-gusto niya ang bestidang ito. Bakit hindi mo na lang siya pabayaan at pumili ka na lang ng iba? Nagbihis parang payas, ang kapal ng mukha. Saan ang galing ang babaeng ito na kunwari ina ko? Madrastra mo man siya, nanay mo pa rin, huwag kang walang hiya. Ngayon, gusto mo man o hindi ang bestidang ito, kailangan mong ibigay. Magpapababa ako para sa matanda, mahina, o may kapansanan. Sa pulubi, mag-aalay ako ng isang mangkok ng bigas. Ganito ka ba kapobre? Naghubad ka na lang, ihingi ka pa ng bestida. Mahal, tingnan mo ang iyong anak. Walang galang, taksil, at walang utang na loob. Wala akong anak na walang respeto katulad niya. Magandang sampal. Ituring mo itong sampal bilang bayad sa utang ng pagsilang ko. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. At kahit bastos man ako, mas mabuti pa ako sa tulad mong basura. Na gumamit ng kababaihan ng mahirap ka pa. At naging taksil ng yumaman ka na. Pinabayaan ang asawa. At mga anak na parang basura. Querida pala siyang nakaangat. Kaya pala walang klase. Nag-aastang sosyal. Amoy bagong yaman pa rin. Lalong lumalalala ang lipunan. Dapat ilantad sa internet ang mga ganito. Para iwasan ng lahat. Stella, kahiya-hiya ka, papatayin. Papatayin kita. Ang pogi niya. Perfect na boyfriend material. Mukha siyang kilala. Parang kaninong artista. Sino ka? Punasan mo. Baka mahawa ang bihi mo sa basura. Ako. Han, si Liam Sterling yan, ang sikat na artista. Siya ang pangalawang anak ng Sterling Group. Ang binatang si Evie Sterling, ang anak kong si Daisy Miller, ay artista sa grupo niyo. Number 1 fan niya kayo. Ganun na ba kababa ang standards ngayon? Kahit basura nakakapasok na. Paumanhin po, Liam Sterling. Binugbog ka niya, di ka man lang lumaban. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Lahat ng nakapaligid sa akin ay matapang, matalino, matapang at marunong, mahusay at makatwirang mga tao. Paano ko makikilala ang ganitong peste? Maglabas ng abiso. Ang dalawang halang na to at ang asong niya ay ipinagbabawal sa lahat ng mall natin, simula ngayon. Opo, Liam Sterling. Ako ang chairman ng Miller Group. Ang anak kong babae ay artista sa ilalim ng Sterling Group nyo. Pag minura nyo ako, minumura nyo rin ang Sterling Group. Sinasabi ko sa inyo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nakangiti ka pa rin? Nagpapasuntok ka ba ng walang laban? Hindi ka marunong lumaban. Hindi ba tinulungan mo akong gumanti? Hindi naman ako Kasalanan ko yon. Simula ngayon, sa bawat pagpunta ni Miss Miller sa mall, lahat ng damit ay libre, lahat ng bagong koleksyon, ipapadala muna kay Miss Miller. Hindi, salamat na lang. Hindi ko karapat-dapat ang mga regalong iyan. Isang katawan lang ang meron ako, 2 braso at 2 binti. Hindi ko maisusuot lahat yan. Salamat sa kabutihan mo, Jim Sterling. Ang pagkamapagbigay mo ay sobra na. Alam mo ba kung gaano kahirap tumanggi? Wala itong kinalaman sa'yo, masama ang loob ko, ituring mo na lang itong bayad puri ko. Ako, Sinasabi mo ba, gusto mong may utang ka pa sa akin? hindi ko kailangan ng pabor. Yan ang tamang sagot. Natatakot lang ako baka guluhin ako ni Evans. Kaya, puro ka lang pala salita kanina. Hindi naman. Ganon ba ako kababa sa paningin mo, na hindi ko kayang tapatan ang babaeng nanakit sa pamangkin ko, na ayaw kong harapin? Magfi-fitting na lang ako. Buisit, bakit ganito rin ang nararamdaman kong, parang noong gabing yon sa nakaraan? Kumusta ito? Masyado bang kita? Talagang masyadong maiksi, ang ganda mong tignan. Pagpasok mo sa mga tao, baka maagaw ka. Mas gusto ko yung mas desente, palitan mo. Gusto kong itago ka lang, para sa mga mata ko lang. Kailan ba ako naging ganito seloso? Ito na. Salamat, Ginoong Sterling. Hindi naman dapat. Kaninong anak to? Ang tatay ko si Liam Sterling. Mabuhay po, binatang Sterling. Ito ang mga kapatid kong magagaling. Serbisyohan nyo silang mabuti. Opo.
Ang pogi mo ngayon, Binatang Liam. Salamat. Congratulations, Binatang Liam, sa pagwagi mo ng Best Actor. Salamat sa suporta nyo. Tara, tagay tayo. Malandi ang dating, tarantado. Si Tio Ethan ay tunay na mabait. Team Ethan ako. Ina-announce ko, tanggal na si Daddy sa listahan natin. Hi, sanayan na lang. Ayaw naman ni Mommy sa kanya, at ayaw niyang kilalanin natin siya. Pagtagpuin na lang natin sila Mommy at Tio Ethan. Mabait, mapagpamilya, at mahilig sa bata si Tio Ethan. Siya ang perpektong mapapangasawa. Sang-ayon kami. Naku, nandito si Ginoong Sterling. Naku, napapatibok ng puso ko siya. Nako, nandito rin si Mommy. Kung makikita niya tayo dito, siguradong magagalit siya. Samahan mo ako, bilis. Sino yung babaeng kasama ni Ginoong Sterling? Ang ganda-ganda niya, bagay na bagay kay Ginoong Sterling. Ang layo mo sakin. Paano maniniwala ang mga tao na kasama kita? Ginoong Sterling, kaninong mayaman ito? Napakaganda niya. Hindi ko pa siya nakita dati. Ang dating nitong maganda, mukhang isang malakas na babae. Siguro tiki o mataas na opisyal ng kumpanya. Ben, nagliliwanag ba ang mata ko? Ang makakatayo sa tabi ko, syempre ang kasama ko. Akin. Reyna ko. Ginoong Sterling, ako ang puno ng Conrad Industries. Ikinagagalak kong makilala kayo. Nagugutom ka ba? Sige lang, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Bagamat si Liam Sterling ay medyo walang hiya, bilang ama, pasang-ayon lang, alam pa niyang iwasan ang allergy ng mga bata. Baka nagkamali ako nang napagmasdan kanina. Titingnan ko muna, isang probinsya ng walang eksperyensya. Nahihiya sa sarili dito. Ganito ka ba talaga kalakas kumain? Pumunta dito para lang kumain. Nag-ayos ng parang paboreal, nang huhuli ng mayamang lalaki. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Karapat-dapat ka ba? Yang bunganga mo, inatsob mo ba yan sa suka? Ang sama ng ugali mo. Stella Miller, salbahing babae ka. Papatayin kita. Saan galing itong asong ulol? Nanggugulo ka pa dito. Hindi mo alam kung kaninong party ito. Pinapasok niyo ang katulad niya, nagpapababa ng antas natin. Hindi mo alam. Noong kolehiyo siya, maarte at materialista. Nakipagrelasyon sa may asawang matanda. Nabuntis at iniwan. Walang hiya, hindi lang yun. Nanganak pa ng maraming anak, ni hindi niya kayang buhayin mag-isa. Nandito siya ngayon para mangakit ng mayaman, humahanap ng tagahuthot o tagasalo ng problema. Sa tingin ko itong cake ay hindi sasapat para mapatahimik ka. Gaga, papatayin talaga kita. Sasagipin ko si Mama, magtago kayong mabuti. Anong nangyayari dito? Binatang Liam, itong walang hiya na babae, pumunta sa inyong pagtitipon para gumulo at magdulot ng Ilang salita lang sinabi ko sa kanya. Tapos pinukpok ako ng cake at binuhusan ng alak. Opo, Binatang Liam. Pakiusap, tawagin na ang mga gwardya para paalisin itong baliw na babae. Ganoon ba? Ikaw? Bakit parang pamilyar ang itsura mo? Tatay, ang mga mata mo bay, para lang komendat, hindi para makakita? Magsalamin ka na kaya, ito ang aking nanay. Asawa siya ni Binatang Liam. Yan ang inang ampon mo. Ano nang kinain niya? Bigla na lang siyang gumanda. Siya pala ang inang ampon. Tatay, inapi kami ni nanay nitong masamang babae. Sa sarili mong lugar, hinamak ka niya, dapat mo kaming tulungan manghiganti. Binatang Liam, huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Anak niyo ito, sino ang paniniwalaan mo, siya o itong masamang babae? Siyempre, naniniwala ako. Sabi ko na nga ba, akong bata na walang nagmamahal. Okay lang, kami na lang ni nanay ang magtutulungan. Huwag kang magsinungaling. Hindi mo ako maaaring paratangang walang basehan. Si Stella Miller, ang taksil na iyan, ginamit pa niya ang bata para makapang-akit kay Liam Sterling. Tingnan ninyo siya, tapos tingnan niyo ako. Halata na mga ang inaapi dito. Binatang Liam, kailangan ninyong ipaglaban ang hustisya para sa akin. Tama na, bulag ka ba? Bakit mo inaapi ang inang ampon ng anak? Kung gusto mong awayin siya, bakit ako isinasali? Hindi ba ako napapahiya? May pag-asa ka pa naman. Babae. Wala ka namang mawawala. Para sa akin. Kalimutan na natin to. Sayang lang ang pagtawag sa kanya ng tatay, kaya pala solo ka. Ikaw talaga. Sino ang may lakas ng loob mang-api sa apo ng aking apo? Ang lakas ng loob mong apihin ang apo ng aking apo. Lola. Itong masamang babae, inaapi kami ni Mommy, at ayaw niyang kilalanin ako ni Daddy. Rex Sterling, hindi po. Sila po ang saksi para sa akin. Si Stella Miller ang hindi marunong magpalaki, at inudyukan sila na siraan ako. Manahimik ka. Ang nanay ng aking apo. Hindi komento ng pangatlong klase mong artista. Siya'y pangalagang ina lang. Hindi niya tunay na ina. Pinarangal niya ang mga batang hindi niya kadugo. Kahit ampon, mahusay niyang pinalaki. Ang gurong inang ganito, paano masamang tao? Stelly, naapi ka, hindi po.
kung ipinagtanggol ka ng mga bata. Mabuting ina ka. Itaboy siya. Simula ngayon, ipagbawal siya sa industriya. Rex Sterling, wag naman. Liam, magka-studio tayo. Bawat kusing kong kita, kalahati sa Sterling Group. Kailangan ba namin ang barya mo? Mahigpit ang reyna namin. Patay ako kapag nagsalita pa. Sino ka ba? Ang lakas mong apihin ang ina ng anak. Lumabas ka na. Ate, pakiusap para kay Itay. Patawarin mo na ako. Matagal nang patay si Itay. Kuhanin mo ang puri niya sa impyerno, o ipadala kita. 8. Galit ka dahil kinuha ko si Itay. Kasalanan ko, hinagpis ko't inggit, sa tunay mong karapatan bilang panga. Kung may sisihin, nanay ko. Siya ang sumira sa relasyon nila. Banggitin mo pa ang nanay ko? Hindi ako karapat-dapat. Ituring mo na lang akong basura, kung ipagmamakaawa mo ako. Papatawarin ka ng nanay ko, magbabayad siya sa ina. Wala nang saysay ang huling pagsisisi. Stella, isang salita mo lang. Tutulungan kitang gibain ang buong pamilya nila. Ikaw ang magdesisyon. Itapon ko ba sila sa malayong lugar o sa dulo ng mundo? Ikaw ang bahala. Bakit ka gamit ng malaking pamukpok para sa maliit na problema? Si Evie Miller ay isang payak na palaboy lang. Ang paghihiganti ay mas masarap kapag ikaw mismo ang gumawa. Lola, maliit na bagay lang ito. Hindi mo na kailangang makialam. Kapag kailangan ko talaga ng tulong, hindi ako mag-aatubili. Sige, susundin kita. Dapat maging malinaw ang isang pamilya tayong lahat. Kapag di mo kaya, sabihin mo lang. Nandito ako para sa... Salamat, Lola. Salamat, Jim Brock Sterling. Salamat, Jim Brock Sterling. Anong nangyari? Si Miss Miller at Ivy Miller ay magkapatid sa ama. Nag-aaway lang kanina ang magkapatid. Iniligtas ni Elra Sterling ang kanyang kadugo. Ayos ka lang ba? Lola, magkakilala kayo. Konting kain lang. Baka may allergy ka. Malalaman nilang magkapatid tayo. Ang talino ng mommy ko. At nandito si Lola para sa amin. Hindi tayo malalantad. May isa pang anak pala si Leah na nabubuhay sa labas. Ito na ang pagkakataon ko. Ipakilala ko kayo. Ito si Stella Miller. Siya ang inaampon ni Max. Ito naman ang walang kwenta. Pangalawang apo ko. Ikaw ang inaampon ni Max. Ethan, ako ang ate mo. Mas matanda ako sa'yo. Tawagin mo na kong ate. Liam, nahanap ko ang isa mong anak. Liam, hinanap ko ang isa mong anak. Apo sa tuhod. Anak ko yan. Nako, nahal ata si Ben. Baliw, bitawan mo ako. Nambubuli ng bata. Walang hiya. Stella, anong ipinagyayabang mo? Itinatago mo ang mga bata. Hindi ba't pera ng pamilyang Sterling ang habol mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Maglakas loob kang sumumpa na hindi anak ni Liam yan. Ako, ang talino ng batang ito. Apo sa tuhod ko talaga. Sa totoo lang, kambal ang kinuha ko noon. Si Mia. Tunay kong anak si Mia. Stella, meron pa akong isang apo sa tuhod. Ikaw ang swerte ng pamilya namin. Ang pogi ko talaga. Kambal agad. Umuwi na tayo. Salamat, Miss Miller. Ako na ang bahala sa dalawang bata. Sandali, makikausap ko muna sila. Bilisan mo nga. Sorry na, mommy. Hindi na uulit. Huwag mo akong lokohin. Hindi lang kayong dalawa ang lumabas. Nasaan ang iba? Nandito kami, mommy. Nandito kami, mommy. CJ, bilis, umuwi na. Pag-uusapan natin to. Bumalik na kayo. Huwag kayong mahuli. Sige na. Hindi mo kailangang mabahala ng ganito. Kahit ikaw ang ampon nilang ina ni Max at Ben. Kung ganyan ka desperado sa katawan, ako rin ay. Noong una, ikaw ay. Bakit ka nakipagkasundo kay Clara Evans? Nasaktan niya si Max. Tinapos ko na ang pakikipagkasundo sa kanya. May relasyon kayong dalawa, kaya dapat panagutan mo siya. Dahil noon ay, nilason ako ni Lola. Malabo ang isip ko, kaya't nagkamali ako. Hindi ko siya nagustuhan at hindi ko na siya hinawakan mula noon. Ah, ganun pala ang sitwasyon. Ano ang gusto mo? Huwag mong isiping dahil lang pinalaki mo ang dalawa kong anak, ay pakakasalan na kita.
Anong ginagawa mo? Pinipilit mo ba ang sarili mo sa akin? Kahit may pang-akit si Binatang Liam, wala akong interes sa'yo. Ikaw. Hindi. Bulag ka na sa kalibugan. Sa kabilugan ng araw, ikaw ay Nakita mo na ba ito? walang kwentang bagay, hindi ko nakita. Pero kung gusto mo, maaari ko dahil ibibigay ko sa'yo dahil pinalaki mo ang dalawa kong anak. Ito ang binigay mo kay Clara Evans. Huwag mo akong pagsinungalingan. Paano ko magugustuhan si Clara Evans? Walang kwentang babae. Nanay, nagkamali kami. Ano nang pagkakamali nyo? Nabigo kaming ibalik si Ethan. At mawala ulit si Ben. Ako ang kuya. Responsibilidad ko kapag nagkakamali mga kapatid ko. CJ. Mayaman naman si Dad, hindi sila maghihirap doon. Kung gusto niyong pumunta, ipapadala kayong lahat ni Mom. Ayaw naming pumunta. Talagang ayaw. Hindi mapagkakatiwalaan si Daddy. Ayaw naming mapalayo kay Mommy. Pangako nyo yan ha. Dapat mabait na kayo mula ngayon. Huwag kayong aalis ng mag-isa at magkagulo sa labas. Mommy, huwag kang mag-alala. Magiging mabuti kami. Maglaro kayo. Maglaro na kayo. Sinubukan na naman kaming takutin ni Mommy. Hindi ako mapapaisip doon. Ang sarap ng almusal ngayon. Si Ben ang gumawa nito lahat. Mas masarap pa kaysa sa mga 5-star hotel. Salamat sa paghihirap mo, Ben. Hirap na si Stella at ang mga bata. 3 anak ang pinalaki niya. At napakabuting pinalaki. Talagang hindi madali. Dapat natin siyang pasalamatan. Madaling magsalita. Mas mainam ang malaking tseke. Tama, kaya ipasubong natin kay Ethan. Nabigyan siya ng promotion at aumento, no? Mabuti. Ethan, ito ang lugaw na espesyal para sa iyo ni Ben. Salamat, Ben. Sabi ni Mommy, walang gana si Ethan. At hindi siya makatulog ng maayos. Nilagyan ito ni Ben ng mga halaman. Magugustuhan ni Ethan to sigurado. Mommy mo ba ang nagsabi niya? Oo, sobrang concerned ni Mommy kay Ethan. Walang asawa't anak si Ethan. Sa palagay mo ba, karapat dapat si Ethan kay Mommy? Oo, karapat dapat siya. Sino ng karapat dapat? Ang bango ng lugaw ngayon, bigyan mo ako ng isa pang bowl. Daddy, kung gusto mong kumain, magbayad ka. Libre lang kinain ni Ethan to, bakit ako dapat magbayad? Ayos ka ha, di mo alam kung sino ng daddy mo. Ikaw bang nagpalaki sa amin? Hindi. Nakarga mo ba kami kahit minsan? Hindi nga eh. Di ka nagtatanong, di ka nagmamalasakit, di ka nagbabayad. Tapos magpapakilalang daddy ka pa? Sige na, kasalanan ko. Eto, bayad ko sa inyo. Kahit na ang paglaking walang pagmamahal ng tatay, ay malungkot, at mga batang walang nagmamahal. Pero meron kaming pinakamaamong mommy sa buong mundo. Ethan, si mommy ang pinakamabait, kaya niyang lumaban sa mga tambay, at maging perpektong asawa sa ba. Swerte ka sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Gets ko na. Stella, demonyo ka. Labas? Sterling, okay ka lang ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Ethan Sterling, nangako ka na pananagutan mo ako. Sterling, si Miss Evans ang fiance. Papalitan mo talaga ang fiance mo para pakasalan ang iba. Gusto ko talaga si Stella Miller. Napakalandi, nangangabit ng walang hiya, puta. Hindi lang siya nang akit sa fiance ko. Nagdalang tao pa bago ikinasal. Sunod-sunod ang anak, Clara Evans. Alam mo ang totoo, hindi ba? Si Ethan Sterling ang pinakanabiktima dito. Mga kabit ngayon, walang hiya talaga. Nakikialam sa relasyon ng iba. Nambubuli at naninira pa sa tunay na part. Dapat lang mawala ang mga katulad niya. May ebidensya ako. Sterling, kilala mo ba itong antigong pulseras? Kilala ko. Noong taong iyon, nagligtas sa iyo ang may-ari nito. Sabi mo pananagutan mo siya at pakakasalan, di ba? Tama. Pinahahalagahan ni A. Sterling ang katapatan. Ang salita niya ay banal. Tumupad ba siya sa pangako? Sa tingin ko kitang-kita ng lahat. Nabalitaan kong ang pamilya Evans, dahil sa posisyon ni Miss Evans bilang fiance, ay nagmalakit ng api. Ngunit itong antigong pulseras, hindi talaga kay Clara Evans. Ninakaw niya ito sa tunay na may-ari. Ikinakaila ang kabutihan ng iba. At nilinlang si A. Sterling ng 6 na taon. Sinungaling ka. Naninira ka sa akin. Ian Miller, ito ba inaugnay sa Stella Miller? Nangahas kang sumira sa ating kasunduan. Hindi ka ba natatakot? Akin ang lumang pulseras na ito. Tama ang kutob ko. Clara Evans, sabihin mo ang totoo ngayon, baka papalampasin kita. Kung hindi, sa lahat ng taong ito, kung paano ka umangat sa angkan ng Evans, ibubagsak kita ng mas malala. Ethan, hindi pwedeng mawala ang ugnayan namin sa Sterling Group. Aminin ko, hindi sa akin ang pulseras.
dahil labis kitang minahal. Labas ka. Magnanakaw ang nagbibilang ng nakaw. Kawalang hiyaan naman, dalhin natin siya sa presinto. Arthur Hayes, asikasuhin mo ito. Opo. Dugo ang balikat. Kung mahal mo ako, huwag kang gagalaw. Kaya pala nahulog ako sa'yo ng unang kita. Kaya noon pa tayo. Stella Miller. Ang galing mong magtago ng sekreto. Pag-iisipan kong mabuti ang parusa sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Ako ang inang ampon ni na Max at Beth. Kahit hindi mo pansinin ang pagtawag sa akin ng pamangkin mo na nanay, sasabihin ng lahat na magulo ang pamilya ninyong Sterling. Ito ang tadhana. Bakit mo papansinin ang sasabihin ng iba? At saka, hindi marunong mag-alaga si Liam. Pagkatapos tayong ikasal. Aalagaan mo pa rin ang dalawang bata. Sama-sama nating palalakihin ang tatlo. Tiyak na masaya tayo. Kaya, anak ko sa dugo si Mia. Kaya pala nung unang makita ko si Mia, agad ko siyang nagustuhan ng buong puso. Biologikal ko pala siyang anak. Nawala na sa akin sina Max at Beth. Hindi ko papayagang malaman ni Ethan. Sterling ang tunay na pagkatao ni Mia. Hindi ganoon. Nagkakamali ka. Pasensya na po, Jim Sterling. Nagsinungaling ako kanina. Hindi sa akin ang antique bracelet na ito. Yung tarantadong ama ni Mia, matagal nang kung hindi ko sana kaya. Palakihin mag-isa ang mga anak sa hirap. Stella, huwag kang magbibiro. Hindi ako Narinig ko lang din kanina, kay Evans ang tungkol dito. Kaya ko binanggit ito para mailigtas ka sa maselang sitwasyon. Huwag kayong mag-alala, Jim Sterling. Hindi ko kayang magkaroon ng masamang hangarin sa inyo. Bilang inyong sekretarya, trabaho kong lutasin ang mga problema at pag-aanin ang inyong pasanin. Sa totoo lang, pwede ka namang magka-interes sa akin. Emma Sterling, naayos na po ang mga problema sa baba. Alamin mo kung sino ang babaeng kasama ko noong mga nakaraan. Sino ba talaga siya? Opo. Bumalik ka. Kahit malaman ko kung sino siya. Ano naman ang mangyayari? Dadagdag lang yun sa problema ko. Huwag nang mag-imbestiga. Tumakbo ka na. Kung si Stella sana. Buti na lang mabilis ako tumakbo. Stella, naging tanga ang tatay mo noong araw na yon. Nagsusori siya ngayon sa'yo. Nakapagpa-reserve na ako sa Full Moon Pavilion. Mag-dinner tayo ngayong gabi. Laging sumasakit ang tiyan ko sa pagkain. Nandito pa ang mga gamit ng nanay mo. Gusto mo bang kunin? Ipadala mo ang lokasyon. Totoo man o hindi, kukunin ko ang gamit ni nanay. Nandito na si Stella. Espesyal na ipinag-order ng tatay mo ang mga paborito mong ulam. Pag binigyan kita ng pagtinging nararapat sa dapat magpakatao ka naman. Pag-isipan mong mabuti, bagay ba tayo magkasalong kumain sa iisang mesa? Nasaan ang gamit ni nanay? Ito nga ang paboritong libro ni nanay. Nilagyan mo ng droga ang libro. Sinong nagsabing tumanggi ka sa toys at uminom ng pampatulog? Robert Miller. Anak mo ba talaga ako? Wala akong anak na katulad mo. Nooy umalis kayo ng inang mong iyan. Tapos nagbalik para manggulo, ikinasira ng pangalan ko sa angkan at pabagsak ng negosyo ko. Gago ka. Bakit ka kasi naging katulad ng ina mong tanga? Pagsira na ang pangalan mo at tawaging mal, saka natin makikita ang kayabangan mo. Mga anak, sulitin nyo ito. Huwag kalimutang isend ang video. CJ. Hoy, ganda. Samahan mo kaming magsaya. Layas. Tulong. Stella Miller, Ethan Sterling. ano ng problema mo? Halikan mo ako.
Ang bilis ng pangyayari. Gaya ng inaasahan, may gusto rin pala siya sa akin, nahihiya lang siya. Kakalimutan niyo ang nakita niyo. Naiintindihan po, wala kaming nakita. Tumawag ng doktor, opo. Stella, kahit gusto rin kita, hindi ka normal mayon. Hindi ko kaya. Ethan Sterling, ang sama ng pakiramdam ko. Malapit nang dumating ang doktor. Pinapatay mo ako. Huwag kang basta-basta humalik. Hindi ako maliligtas ng doktor. Ethan Sterling, nooy ikaw ang iniligtas ko. Ngayon, ikaw naman ang magligtas sa akin. Quits na tayo. Anong Nui? Hindi dapat umuurong ang lalaki sa kama. Huwag mong sasaping panghinaan ng loob. Sino ang nagsisisi? At hindi ako duwag. Naibigay ko na ang pagkakataon sa'yo. Kahit ikaw man ang babae noon o hindi. Simula ngayon, hindi na kita pababayaang makatakas. Ang mapagkukunwaring hindi kaya na si Evan Sterling pala ay ganito kalakas. Mukhang hindi na niya kailangan ang tulong natin. Tara na. Sino ang Diyosa sa loob na ang laging umiiwas sa babae na si Evan Sterling ay mawala ng kontrol ng ganito? Kapag mas marami kang narinig, mas mabilis kang mamatay. Tara na, tara na. Gising ka na? Hindi. Mukhang hindi pa lubos na wala ang gamot kahapon. Titingnan ko ulit. Lubos na itong nawala. Ang sinumang nagsisisi ay duwa. Sino nagsabing ako'y nagsisisi? Kung gayon, titingnan ko kung may natirang gamot pa. Ayos na, lubos na talagang nawala. Hindi na kailangang tignan, sigurado ka bang ayaw mo? Ang sarap hawakan niya. Nagtalik na tayo noon, ano pa ang pangalawa? At siya lang ang lalaking nakasama ko. At ama ng aking mga anak. At nasusupildahan ko pa ang pangangailangan ko ng libre. Ginoong Sterling, inihanda ang lahat batay sa sukat ni Elra Sterling. Umalis na sila. Lumabas ka. Ano ang ibig sabihin nito? Kagabi, nasira ko ang mga damit mo. Ituring mo ito bilang kompensasyon. Ginoong Sterling, pareho tayong matatanda. Nagsaya tayo sa araw, magkahiwalay tayong mamumuhay. Desisyon ito ng magkabilang panig. Hindi naman kailangan ng kompensasyon, di ba? Sabi ko, hindi mo kailangang managot. Ang motto ng pamilyang Sterling ay, hindi namin ginagamit ang tao at iniwan pagkatapos. At ayon din sa motto, isang patak ng kabutihan, sandaan ang kabayaran. Hindi pa ba ako nagbayad? Quits na tayo ngayon. Dati, akala ko si Clara Evans ang nagligtas sa akin, kaya kahit ayaw ko sa kanya, pinayagan ko siyang gamitin ang titulong nobya ko para gumawa ng gulo. Kung gayon, tunay kang tapat at may integridad. Isang marangal na lalaki. Nagkamali ako ng paghusga dati. Ako ang nagkamali.
Hindi na maulit. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Hindi kita pipilitin magbigay ng sagot ngayon. Pero may mga bagay na kailangan kong linawin. CJ, Hindi mo maaaring gamitin ang dahilang hindi angkop ang estado para tanggihan ako. Ang mga Sterling ay hindi naghahangad ng katayuan. Ilang taon na akong walang babae. At hindi dahil sa pisikal na problema. Hindi ko kailangang patunayan yan. Wala akong naging babae noon dahil wala akong nakitang tunay na nakakapukaw sa akin. Ngunit ngayon, siya ay lumitaw na. pag-iisipan ko itong mabuti. Magandang umaga po, Ginoong Sterling, Ginang Sterling. Maling tao po ang tinutukoy. Hindi ko ito naisip ng maayos. Hindi ko naisip na napakahiyain ng asawa ko. Tingnan niyo ang nagawa ko. Ginang Sterling, huwag po ninyong pabayaan si Ginoong Sterling. Nais ko lang sanang magsanay muna ang lahat para masanay sila. Kalahating taon mong sahod, bawas. Mag-empay ka at lumipat sa pinakamalayong istasyon natin. Opo, Ginoong Sterling. Hindi ba naman sobra ang Africa? Kalimutan na lang natin yan. Ayon sa kagustuhan ni Ginang Sterling. Salamat po, Ginang Sterling. Dessert na espesyal na inihanda para sa inyo. Tikman ninyo. Masarap ba? Nasasanay na ako sa pag-aalaga ng mga anak ng mag-isa. Hindi ko naman hinanap ang may kasamang lalaki. Pero, parang, kung ang magkaroon ng ganitong lalaki sa tabi ko, ay hindi pala masama. Kumusta po, Ginang Sterling? Huwag kang magpatalon-talon, maraming tao ang nanonood. Robert, nagsasayaw ba kayo dito para umulan? O namamalimos lang? Ginoong Sterling, aminado akong nagkamali ako. Pakiusap, huwag niyong pabagsakin ang aming pamilya. Stella, pakiusapan mo agad si Sterling. Ipakiusap ang awa sa atin. Ano bang kasalanan mo talaga? Stella Miller, sobra ka na. Pinahihirapan mo si Stella sa fashion event. Ako, hindi ko. Ikaw naman, hayop ka. Dinroga mo siya, nagpakuha pa ng mga gaganti sa kanya. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Ginoong Sterling, malaking pagkakamali lang po ito. Kahit hayop ay hindi papatay ng sariling anak. Anak mo siyang kadugot laman. Paano mo nagawang gawin ito? Paano niya nalaman ang lahat? Sinasadlak niya sa pagkakautang ang pamilya ko para ipaghiganti ako. Ginoong Sterling, aminado akong nagkasala. Mas masahol pa ako sa hayop. Hindi ako tao. Stella, mamamu ka na kay Sterling. Ipakiusap ang kahabagan. Palayain niya ako. Kung mga bata lang kayo, baka patawarin ko pa. Sa mga bata, may pagkakataong magbago. Pero ang kasamaan ninyo, nakaukit na sa mga buto, nakabaon sa inyong easy. Kahit maging abo na, hindi pa rin magbabago. Patawarin kayo, palalampasin kayo, lalong lalala lang kayo. Hintayin ninyo ang hatol ng batas. Huwag kang magalit. Ako na ang bahala. Madaling ayusin ang problema ng mga Miller. Mga simpleng isyu lang sa pera. Ang katapusan nila ay kulungan. Hanggang sa pagretiro, hindi ka na nila abalahin. Hindi lang malakas sa pera si Guy Sterling, kundi napakatalino mo rin. Simula pa lang ito. Max. Bakit kayo nandito? Para makipaglaro sa'yo. Ben, Sam, mayaman talaga ang kanang tarantadong tatay. Mabait na mabait sa amin si Lola at si Ethan. Ang dami nilang biniling masarap at magagandang gamit. Di maasahan si tarantadong tatay. Pero nagbibigay naman siya ng pera. Pwede na siyang alkansya. Kahit magpakasal sina daddy at mommy, hindi pa rin sapat yon. Mas bagay pa rin para sa akin si Ethan. Talagang mas angkop si Ethan. Basta mahal ni mommy, kahit sino tatanggapin ko. Ethan ang pipiliin ko. Tapat na tapat si Ethan. Sa kanya lang siya magiging tapat habang Mabuti si Ethan. Pero kay daddy tayo ipinanganak. Paano siya magpapakasal kay Ethan? magkamukha sina Ethan at daddy. Hindi na importante kung sino ang tunay na ama. Kailangan nating mag-move on. Tara na, gumawa tayo ng plano para pagtagpuin sila. Binatang Liam, dahil magkababayan tayo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sino ka? Huwag kang makipag-areglo.
Galit si Stella Miller sa magulang ko. Kasalanan nila lahat to. Wala akong kinalaman dito. Nakulong na nga sila. Nakapagbayad na sila. Kahit hindi ako nakakulong ngayon. Lahat ay kalaban ko. Hindi ko na kaya mabuhay. Liam, sabihin mo lang, hindi na ako ibo-blacklist online. Promise kung bibigyan mo ako ng daan, lalayo na ako sa inyo. Di man tunay na ina si Stella, pero siya ang nagpalaki sa mga bata. Malaki ang naitulong niya sa Sterling. Bakit ko siya hindi tutulungan at ikaw pa na masamang kontrabida? Sa tingin mo ba mayaman ako at tanga? Pinagaan lang ni Ethan ang parusa mo. Kung ako ang tatanungin, paparusahan din kita. Palabasin siya. Yes, sir. Sinong klaseng tao ang pinapapasok nyo? Si Stella Miller ang tunay na ina ng mga bata. Hindi basta inampong ina. Talagang gagawin mo ang lahat. Gagawa ka na lang ng kasinungalingan. Kung nagsisinungaling ako, magpapasagasa ako at Mamatay ka sa malayo, hindi sa harap ko. kung mapapatunayan ko na, si Stella Miller ang ina ng mga batang ito. Ang tunay nilang ina, gusto ko lang makaalis. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sigurado akong hindi ka magtatangka. Isa, dalawa, Dito na kita ibababa. apat sila. Mag-ingat kayo sa daan. Opo. Pag may nangyari, tawagan nyo kami. Ang apat na batang ito ay lahat anak ni Stella Miller at ni Liam Sterling. Stella Miller, tignan natin. Nandito na. Utos ni Emmer Sterling. Gusto kanyang makita pagbukas ng pinto. Secretary Miller. Simula ngayon, lahat ng bagay tungkol kay Emmer Sterling. Ikaw na ang bahala. Publiko man o pribado. Umupo ka, umupo ka. Babalik na ako sa trabaho. Ginoong Sterling, napaka-espesyal ang posisyong ito. Ayaw ko nito. Paano kung maging Ira Sterling ka na lang? Pwede kang pumili ng posisyong gusto mo. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Huwag kang ma-pressure. Ipinapakita ko lang sa babaeng mahal ko. Ang pagmamahal ko, hindi ko hinihingi ang sagot mo. Ako, Hindi kita gagambalain. Ito ang mga snacks na inihanda ko para sa'yo. mas mahusay pa ang pagkadalaga kaysa sa husay sa kahit magaling ka dyan, laruan ka lang naman. Ano ba ang pinanggalingan niya? Akala ba niya ang pamilya Sterling ay pwedeng pasukan ng kahit sino? Totoo naman, ang katulad niya, anong babae ang hindi niya makukuha? Naghahanap lang yan ang babae. Hindi na ba, nandyan naman ang mga anak ko. Huwag akong masyadong mapag-imbot. Mommy, may masamang nangyari. Nasaan si Sam? Ingat. Ginoong Sterling, kailangan kong mag-leave. May problema ang anak ko. Huwag kang mag-alala, alam ko na. Tumawag si Max sa akin. Tara na. Naipit ang bukong mo. Ako kasi. Nasa opisina tayo. Ibaba mo ako. Hindi ka na ba nag-aalala sa bata? Lola, Papa, nawala si Sam. Bakit ang bata ng ito ay kamukha ko? Bakit parang anak ni Liam ang batang ito? Sino si Sam? Anak mo si Sam. Papa, baka may peligro si Sam. Kailangan mo siyang hanapin kagad. Ano? Si Stella Miller ang tunay na ina ng mga anak mo. Hindi siya ampon na ina. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi ampon na ina si Stella. Siya ang tunay nilang nanay. Ilan ba talaga ang anak kong lalaki? Ito ba ang tamang oras para dyan? Ito pa ang inaalala mo. Kapag nawala si Sam, mawawalan ka ng anak. Hanapin niyo na siya. Lahat ng pag-usapan natin pag nakauwi na siya. Tingnan niyo ang sihi. Yung iba magvilla kayo. Halughugin ang bawat sulok. Bilis, maghanap na. Mga anak, meron kayong mga smartwatch, di ba? Meron ba si Sam? Si Sam kasi, pinapakita lang niya. Yung bagong martial arts na natutunan niya. Tinanggal niya relo niya. Huwag kang umiyak. Makakahanap tayo kay Sam. Tanong ko lang, si Liam Sterling ba ang tatay niyo? Kung anak talaga si Sam ni Liam, 3 na ang apo sa tuhod ko, isang apo pa na babae. Sakto na lahat. Sabi ni Mommy na mga ulila tayo. Naku, mga anak ko. Simula ngayon, ako na ang tunay na lola sa tuhod niyo. Lagi naming sinasabi ni Mommy na ulila kami, kaya hindi naman kasinungalingan kay Lola.
Huwag kang sigaw o papatayin kita. Huwag kang mag-alala, hindi ako hihingi ng tulong. Matanda na ako pero ngayon lang ako na-kidnap. Dapat ba may mga pataling, letigo, at posos? Ano ba itong kidnapang mo? Nababaliw ka ba? Anong kalokohan ang pinapanood nitong bata kay Stella Miller? Yung mga makulit na short drama? Sige gamitin mo mga panlalansi mo. Kahit anong gawin mo, hindi ako iiyak. Ikaw ba talaga ang anak ni Stella Miller? Ang nanay mong iyan ay mandaraya. Paano nanganak ng isang tanga? Tulad mo. Bakit mo inaapi si mommy ko? Talagang tanga ito. Takot ka pa sa isang katulad kong tanga? Hindi ba mas lalo kang mukhang tanga? Sige suntok mo ako. Duwag ka kung hindi. Pero anak ito ni Liam Sterling. Hindi ko siya pwedeng saktan. Hindi na ba? Dinukot ko lang siya para galitin si Stella Miller. Peke lang ang kidnapping na ito. Hindi ito masaya. Pangit mong babae. Hindi ako tanga. Sinong pangit ang sinasabi mo? Hindi ba kita pwedeng tawaging pangit? Isang matandang mangkukulam na tulad mo, gumagamit ng mumurahing panlilinlang. Pati sedative ginamit para makidnap. Tigil, tumigil ka dyan. Kung lalapit ka pa, wag mo akong sisihin kung sumabit to. Huwag kang matakot sa nandito si mommy. Hindi ako takot. Clara, sa akin mo ibaling ang gusto mo. Huwag mong galawin ang bata. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni na Max at Ben. Stella. Ampon mo rin ba itong bata? Ito ba ang tamang panahon para dyan? Yun pa ba ang inaalala mo? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ligtas ang bata. Kapag nasaktan mo siya kahit kusi, paghihigantihan kita ng mas malala. Ginoong Sterling, hindi ko talaga balak saktan siya. Kung gusto ko siyang saktan, hindi ko siya dadalhin dito. Ano ba talaga ang gusto mo? Malalaman mo rin agad. Namana talaga niya ang pagiging gwapo ko. Anak ko rin ito, di ba? Max, Ben, at isa siya sa 5 magkakamba. Hindi. Itatago mo pa ba sakit? Nakita ko na ang paternity test results. Naku. Ano pa bang oras ang hinihintay mo? Yun pa ba ang iniisip mo? Bilisan mo, maghanap ng paraan. Mga tunay mong anak ang mga to. Hindi ka nila tunay na ina, di ba? Liam, ako. Pinanganak mo ang 3 kong anak, tama ba? Nabuking na si mommy. Stella Miller, paano ka na ngayon? Liam. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Pasaway kang bata ka. Ikaw nakahihiyang Sinabi ko bang pilitin mo si Stella? Dinadaan mo ba sa kaliwang tenga? Ang mga sinasabi ko, Lola, si Stella ang nag-alaga ng mga bata. Ano ang masama doon? Mabait na babae. Kahit may tinago man siya. Dahil hindi siya masaya sa'yo, ama ng mga bata, at sa pamilya Sterling. pero hindi niya maitatago ang mga anak ko. Kasalanan mo rin ito. Ano man ang desisyon niya, may kanyang mga dahilan. Anong ginawa? Ako na naman ang may kasalanan. Hindi ka nanganak o nag-alaga sa kanila. Pabaya kang ama, nagpapanggap ka pa? Paano mo nasisisi? Si Stella na naghirap sa pag-aalaga. Hindi ba't dahil kumama siya sa akin at tumakas? Yan ang sanhi ng lahat. At saka, ibinalik niya ang mga batang ito, tapos patuloy na itinatago. Sinungaling lang siya. Lola, nanay, tambay na tatay. Hindi niyo ba ako napapansin? Nakagapos pa ako nitong matandang bruha. Pwedeng respetuhin niyo naman ang biktima? Pakiusap. Sam, May pangani, ako na ang bahala. ayaw mo bang malaman kung ako talaga ang tunay na ina? Tulad ng sinabi ni Lola. Kung man, iyon ay masaya. At kung hindi, naniniwala ako sa'yo. Kung hindi niyo ako kakaligan, ako na ang gagawa nito. Saklolo, Stella Miller, sabihin mo agad sa anak mong huminto. Pangako, hindi na kita gugulitin pa. Sam, halika rito, halika. Bigyan mo naman siya ng hangin. Stella Miller, ang bait ng pinalaki mong anak. Subukan mo ulit sa susunod. Sam, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba niya? Huwag kang mag-alala nanay, okay ako. Mabuti naman, sabi ko na nga ba, ang Sam natin, hindi basta-basta aapihin ng iba. Liam? Ikaw ba ang pumunta kay Clara? Hindi, kusang dumating yon. Sterling, hindi mo ako pwedeng arestuhin. Dinukot ko lang ang bata para maakit si Stella Miller na pumunta rito. Para aminin niya na siya ang tunay na ina ng mga batang ito. At siya rin, anak mo rin siya. Clara, ano ba ang kalokohang sinasabi mo? Maglalapastangan ka ba? Kung hindi siya tunay na Sterling, sana'y masawi siya ng malagi. Bakit ka ganun kabangis? Stella, ano ba talaga ang nangyayari? Aminado na ako, lahat sila ay tunay kong mga anak. At sila ay tunay na dugo ng angka ng Sterling. Magaling! May 2 pa akong apo sa tuhod. Bibigyan ko ang mga apo ng pinakamagandang bahay na titirhan at lahat ng pinakamaganda. Mandurugas ka.
Itinago mo sa akin ang dalawa kong anak. Bitawan mo ako. Hindi ba maganda ang dagdag na 2 anak? Ito ba'y usapang mabuti o masama? Bitawan ng nanay ko. Anay, bitawan ng nanay ko. Anay, Bibitawan ko na. Ako ang tatay mo. o baka naman hindi. May sumalo sa kanya. Lola, Nagkakalat ka ng iskandal. nakikipagtalo ka pa. Liam Sterling, ikaw ang pinaka hindi karapat-dapat na magtanong dito. Ikaw pala, sino ang gumamit sa akin noon at walang pananagutan? Kung talagang gustong panagutan ng pamilya niyo, bakit hinayaan niyong takasan kayo? Sa kapangyarihan ng pamilya niyo, mahihirapan ba kayong hanapin ang isang tao? Nagbubulag-bulagan ka pa. Ikaw ang gumamit sa akin noon. Tama na. Samahin niyo palabas si Liam. Huwag niyo akong hawakan. Dalhin niyo siya sa presinto. Halika mga anak, tuturuan ko kayo sa bagong mga kwarto. Tara kain tayo ng masarap. Masarap na pagkain. Bilisan natin, alis na tayo. Saan ka pupunta? Ginoong Sterling, may iba pa po ba? Anong ginagawa mo? Sterling, 2 bata lang naman. Hindi naman dapat ganyan ka-excited, di ba? Stella. May puso ka ba? Meron naman. Wala kang puso. Saan mo nakuha ng masaya? Di mo naman kita ng masaya. Alam mo na pala kung sino ama ng mga bata. Na si Liam pala. Bakit mo pa ako inasar? Sino nang umasar sa'yo? Ikaw talaga ang... Ikaw ang ina ng mga bata. Uunahin ka talaga ni Lola. Mula ngayon sa pamilyang ito, hindi lang si Liam. Pati ako ay sasailalim sa'yo. Pero ikaw, Sinusumpa ko, hindi ako makikialam sa inyong pamilya, Sterling. yan ba ang ibig kong sabihin? Ano ang tinutukoy mo? Ginago mo kami ni Liam, mga magkapatid na parang tanga. Stella, paano ka naging walang puso? Bakit ako pa ang masama? Malinaw namang. Bulag ako, mali ang hinala ko. Nababaliw na siguro ako, naibig pa ako sa ina ng pamangkin ko. Huwag na tayong magkita uli. Mali ang pagtatago ko sa'yo nito. Pero wala ka bang pagkukula? Maraming bagay ka agad ang sinisi mo sakit. Ikaw naman talaga ang nanguna. Ba't ako pa ang may kasalanan? Kailan ba kitang inaway? Nakiliti ba kita? Ang tuso mo. CJ, ako ang may kasalanan. Ang pagkakamali ko'y paghulog sa'yo. Di ko nakita noong una nang makilala kita na nahumaling na pala ako. Mali kong alam mong may anak ka na. Gusto ko silang mahalin bilang kanilang stepfather. Pero kahit sino sana ang ama ng mga bata. Ba't si Liam Sterling pa? Hindi ba't dahil masyado kang tanga? 6 na taon na ang nakalipas, di mo man lang nakilala ang kasiping. Binigay mo pa ang gamit ng iba, kay Clara Evans na usurper. Hinayaang sumama sa'yo, nagmayabang ng peking kapangyarihan. Kung hindi ka tanga, di mo ba nakita na akin ang mga batang iyon, di mo ba napansin, nakamukha ko silang lahat, kahit sina Evie Miller at Clara Evans. 2 tangang iyon, nakakita, ikaw lang ang bulag. Buti na lang di nakuha ng mga bata ang bihim. Ikaw. Mapanakit ang dila mo. Di na ako pupunta sa kumpanya. Kung gusto mong magtrabaho, pumasok ka lang bukas. Di na kita gagambalain sa opisina. Tanga ka. Magpakatangga ka na lang. Bakit wala si Ethan sa hapunan? Nasasaktan ang puso niya. Kita mo naman. Kung hindi mo siya maakit, agawin mo na lang. Masyado siyang mabait. Ayan tuloy, mag-iisang tropa. Kawawa naman si Tito Ethan. Stella, umupo ka. Lola, hindi ba't labag ito sa kinaugalian? Pwede naman akong sumabay sa mga bata. Ayon sa tradisyon. Huwag mo kong balakin na makakapit sakit. Akala mo ginto ka? Lahat gustong kumapit sa... Huwag mong isiping porket binigyan ka ng kapangyarihan ni Lola. Pwede mo na akong kontrolin at makuha. Panaginip mo yan. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Kahit pinanganak mo ang 4 kong anak. Hiwalay na usapin yon. Hindi kita gusto. Ang babaeng gusto ko dapat kaluluwa ko.
Isang pasadyang silikon doll. Sakto para sa'yo. Lola, tignan mo siya. Gusto mo pang ipares ako dito, makasama siya. Ang daldal mo parang pabunggang pabo. Sukang-suka na ako sa mga bisyo mo. Sinabi ni Stella ang nasa isip naming lahat. Kung hindi kita papaluin, mabait lang ako sa'yo ngayon. Si Lola at mga bata lang ang nakakaintindi sakit. Mga traidor kayong lahat. Kaming mga anak ni Mommy ang mag-aaliw sa kanya. Alam kong mahirap sa'yo ang manatili ngayon, pero kailangan mong malaman. Ang bahay na ito ay palaging magiging tahanan. Lugar na pwede kang pumunta at umalis kahit kailan. Salamat, Lola. Sabi ko nga, ipagtatanggol kita. Kahit maglakad-lakad ka sa pamilya Sterling, na parang iyo ang lugar na lahat sa pamilya Sterling, kasama na ang matandang to, ay nasa ilalim ng utos mo. Hindi mo kailangang gawin yan. Huwag mong isipin, yang si Liam na yan. Kung ayaw mo sa kanya, palalayasin ko na lang. Kung hindi obra yun, gagawin kitang inaana. Sige, tatawagin na lang kitang tiya. Kawawa naman si Daddy. Lola, ang bait-bait niyo. Tapos na usapan. Simula ngayon, ikaw ang magdidikta sa pamilya Sterling. Lola, biglaan masyado to. Kailangan kong mag-isip muna. Tagalan mo nang mag-isip. Dalawang bagong alituntunin sa pamilya Sterling. Una, si Stella Miller ay laging tama. Pangalawa, kung mali siya, balik sa unang patakaran. E di kayong lahat. Mommy, Paulem. Kami na ang magsasaya dito. Huwag kang mag-alala, Mommy. Mabait po si Lola at lahat dito. Kung mamimiss mo kami, pwede ka namang bumisita. Totoo nga, paglaki ay aalis na. E di manatili ka na lang dito. Paalam, Jim Brock Sterling. Kinilala na rin ng pamilya Sterling sina Mia at Sam. Anak, pasensya ka na. Nawala na naman ni Mommy ang dalawa pang kapatid. Okay lang, kasama mo naman ako. Simula ngayon, tayo na lang dalawa sa mundong ito. Nasa pamilya Sterling ang mga kapatid ko. Mommy, parang wala kang pakialam. Dahil kayong lahat ay pinalaki ni Mommy, kaya alam ni Mommy na kayo'y kayang-kayang alagaan ang sarili, di ba? Paano naman si Daddy? Tatanggapin kaya ni Mommy si Daddy? Leo, gusto mo bang tanggapin ni Mommy si Dad? Mommy, huwag kang magpakumbaba para kanino man. Ang mga matanda, tulad ng bata, dapat magsabi ng gusto at ayaw nila. Pero ang mga matanda may pride din, alam. Isang buhay lang ang meron tayo. Bakit mo isasakripisyo sarili mo para sa iba? Tama ang aking anak. Nababaliw na ba ako? Nagkakagusto ako sa ina ng pamangkin ko. Hindi na tayo dapat magkita pa. Bakit ang sakit-sakit nito? Hindi pwede. Hindi maaari. Sa lahat ng anak, ikaw ang pinakamukhang daddy, pati ugali mo katulad niya. Nasaan siya? Magtrabaho ka na. Plastic kang gago ka. Hindi mo ba sinabing di na tayo magkikita? Bakit ka nandito ngayon? At saka, sinong nagsabi sa'yo na mahilig ako sa lilis? Panaginip mo yan. Kung hindi sinabi ni Lola na puntahan ka, akala mo gusto kong nandito. Swerte mo nga may bulaklak ka. Huwag kang arte. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong isipin na dahil nagpadala ako ng bulaklak, ay pwede ka nang magmalaki. Dahan-dahan ka lang. Kung malaman ng mga tagahanga ko, at maatake ka, hindi ko kasalanan. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko bang mag-report sa'yo, binatang Master Liam? Sino ka para utusan ako? Umalis ka riyan. Stella, may sasabihin ako sa'yo. Gagong numero 2. Ako pa nagdala ng bulaklak, binatang Master Liam. Nagagalit ka pa. Ikaw ang pinagagalitan ko. Kung hindi ka tanga, bobo ka naman. Hindi mo ba alam na hindi iyo ang batang iyon? Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng nakasama mo noon, hindi ako iyon. Ang pamilya mo ay pugad ng mga walang silbi, punong-puno ng mga tanga. Hindi ko anak ang pasaway na yon. Nagawa ko ng paternity test.
Nagpapasikat lang si Stella. Ganun na nga. Espesyal na Assistant Hayes, nasaan si Ian Sterling? Wala ako sa opisina. Secretary Miller, tanumin mo kaya iba. CJ, tatawag na lang kay Ian Sterling. Siya na ang magtanong sa'yo. Huwag. Naisend ko na sa'yo ang lokasyon. Ian Sterling, samahan sana kita sa inuman. Umalis ka. Dumaan na siya sa maraming babae. Hindi pa rin siya kontento. Anong klaseng diyosa? Ang hinahanap niya, tumahimik ka na lang. Hindi mo ba napapansing bad trip si Ian Sterling ngayon? Ang estilo, hindi talaga nagbabago. Sino ka? Bakit hindi ko siya mapuot? Parang gusto ko pa siyang lapitang lalo. Tigilan ang pagiging misteryoso. Sino ka talaga? Ginoong Sterling, nagkita tayo 6 na taon na ang nakaraan. Mismo ang sinabi mo noon na hindi ako pahihirapan ng angkan ninyong Sterling. Ikaw yung babae noong 6 na taon ang nakaraan. Sa wakas naalala mo rin, Ginoong Sterling. Ginoong Sterling, pagkatapos nating magkama, kunwari di mo na ako kakilala, tinatakbuhan mo ang responsibilidad mo. Kahit ano nang gusto mo, makukuha mo. Wag lang ako. Paano kung ikaw lang ang gusto ko? Buwisit, nadroga ako kagabi. Kung hindi dahil doon, hindi ako makakasama sa kanya. Alamin mo para sa akin kung sino ang babaeng yon kagabi. Kahapon tinawag kong balasubas si Stella, ngayon tignan mo ako. Sino talaga ang babaeng yon? Bakit pareho ang amoy niya kay Stella? Ginoong Sterling, may nakita ako. Sabihin mo, ang babae kagabi, hindi nagtanggal ng maskara sa buong gab. Hindi man kilala ang mukha niya ngayon, pero... Magsalita ka, sinubaybayan ko ang galaw niya. Ang hantungan niya ay bahay ni Binibining Miller. Gaya nga ng inaakala ko. Stella, ang talaga mong... Sinasabi mo ba, si Binibining Miller ang babae kagabi? Mula nang pagtaksilan ako ni Lola noon, maingat na akong palagi. Kahit lasing ako, walang makakalapit sa akin, liban kay Stella. Ang babaeng ito, ano ba talaga ang gusto niya? Leo, nandito na si Tio Ethan. Ikaw na lang ang natira sa akin, anak. Magtago ka agad. Huwag kang lalabas. Nanay, huwag kang mag-alala. Ginoong Sterling, ano nang ginagawa mo rito? Ano nang ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Hindi ako manghula. Paano ko malalaman? At saka, sinong nagsabing hindi tayo magkikita ulit? Anong ginawa mo kagabi? Kagabi ng hating gabi, natutulog talaga ako sa bahay. Presidente Sterling, nakakapagod magtrabaho sa... Aminin mo ang totoo.
Ano na karapatan mong tanungin ako? Tingnan mo yung nasa lig mo. Galit na galit. Talaga bang hindi siya yun Hindi na kita ihati. Sinong nasa loob? Pusa ko. Ginoong Sterling, ang relasyon natin ay hindi dapat pumapasok sa kwarto ng isa't isa, di ba? Nagsisisi ka ba? Hindi. Ginoong Sterling. Narinig mo na ba ang virtual na pusa? Ang virtual na pusa ay hindi maingay. Makinig ka sa akin. Ito kasi, Ethan Sterling. Sekretong base ng babae ang aparador. Bawal ang lalaki dito. Ang estranghero sa kama. Nay, masama pakiramdam ko. Leo, ano ng problema? Tito Ethan, may sakit yata ako. Stella! May anak ka pang iba? Kayan pa ba pinag-uusapan niya? Yan pa ang inaalala mo? Doc, kumusta ang bata? Kambal ang batang ito, di ba? 5 silang magkakambal. Kaya pala, ang sakit nitong bata, hindi pisikal. Ito'y mental na kondisyon. Takot sa paghihiwa. Lumaki itong bata sa single parent, di ba? Yun nga, wala siyang katiyakan simula pagkabata. Takot mawala ka, ang tanging pamilya niya. Pasensya na, si Leo ang panganay. Sa 5 batang ito, siya ang pinakamasunuri, pinakamatalino. Kasalanan ko lahat ito. May sakit siya, at hindi ko man lang alam. Huwag kang mag-alala, bata pa lang siya. Basta punuan mo ng pagmamahal. Gagamutin ang sakit niya. Ano ang dapat kong gawin? Palakihin mo silang magkakasama. Mas mabuti kung sama-sama kayong magulang. Bigyan mo siya ng mas maraming pagmamahal. Salamat. Sa lahat ng mga taong ito, mahirap magpalaki ng 5 anak ng mag-isa. Hindi ko dapat sinisi sa'yo. Ang maling pagkaintindi ko. Matulis man ang dila ni Leah. At medyo makabata. Pero responsableng tao siya. Papaniwalain ko siyang iwan ng showbiz. Sa mga bata na lang siya tututo. Para sa mga bata. Bigyan mo sana ng pagkakataon si Leah. Ethan Sterling. Gusto mo ba ako? Pag nagkamali ka, itigil mo na agad. Pero paano? Gusto rin kita. Totoo ba? Ano bang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Ang mga bata ang importante. Malapit nang dumating si Leah. Huwag mo nang ulitin ang ganyang salita. Mapagpakumbaba talaga si Sterling. Okay lang mawala ng minamahal na babae. Eh kung ganun, tatalikuran mo rin ang 5 anak mo. Mga Sterling ang mga batang ito. Hindi pababayaan ng pamilya Sterling ang mga batang ito. At huwag mong isiping makakalimutan mo sila. Gago ka. Maghintay ka lang, pagsisisihan mo ito. Kuya, bumalik ka agad. Sagipin mo kami, mas kailangan ka ng ospital. May isa ka pang anak. Hindi quadruplets sina Max at iba pa. Sila ay quintuplets. Anong 5? Ngayon ay 8 na sa bahay. At lahat ay akin. Ilang beses ka na bang nakipag-fling? Ilang beses kaya yon? 1 beses lang talaga. Binigyan ako ng lola ko ng gamot. Totoo yan, hindi naman ako ganun kagaling na. Makakatulog ako ng 2, di ba? Tigilan mo ang paghahanap ng baho. Babalik na ako agad. Bumalik ka ng mabilis. Ito ay paternity test. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng ulitin mo. Kung gusto mo ang mga bata, ipakita mo ang commitment. Kung hindi, magkunwari kang wala ako rito. Gusto namin. Ang pamilyang Sterling ay gusto kayo at mga bata. 4 na ang apo sa tuhod ko. Ngayon ay 4 pa ang dumating. 8 apo sa tuhod na ako ngayon. Binibining Giant. Eh di alam mo pala na si Liam ang ama ng mga bata. Eh bakit? Kayan ka lang naghanap sa kanya? Nagka-amnesia ako ilang taon na ang nakalipas. Amnesia. Pero, nang maalala ko, diretso agad ako dito. Impossible ito. Bumalik na si Sterling. Ethan, Huwag mong agawin ang pwesto ko. Ethan, bastos si Daddy. Ethan, bastos si Daddy. Ethan, may iba pang anak si Daddy. Ethan, may iba siyang babae. Bastos. Dapat siyang paluin. Halika rito. Hindi talaga. Ethan. Sumpa, isang babae lang talaga. 1 beses lang talaga. Ayaw mo ba sa 5 bata? Bakit ka nakipag-engage kay Clara Evans noon? Alam ko na. Ano ang alam mo? Ang mga anak ni Miss Jiang ay talagang kay Leah. Sabi ko na, nung unang pagkakita ko sa kanya, parang may kakaibang pakiramdam. At siya rin ay nakakaakit tingnan. Ano ba yun ang gagawin natin? Ethan, saan ka pupunta?
Kayong tatlo, sumama kayo sa akin. Nanay, pasensya na. Nagpaalala ako sa'yo. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Kahit alam ko kung sino ang tatay niyo, ayaw ko pa ring malaman ninyo siya. Hindi ito kasalanan mo. Ako ang nagkamali. Dapat hindi ako naging bulag na. Hindi ko nakilala ang sariling asawa at anak. Nanay, kuya, Bakit kayo nandito? bisitahin si kuya. Nang makita ko kayong lahat, gumaling agad ang pakiramdam ko. Huwag kayong magkagulo. Ako ang may-ari mo, at akin din ang mga bata. Unang tuntunin ng pamilyang Sterling. Maging mapagpasalamat at responsable. Paano mo nalaman yun? Ang taong kayang gumalaw ng puso ko, hindi kailanman magloloko. Ano ang nangyayari? Bakit si Ethan ang pinili ni nanay na tatay? Kami ang nagkamali ng nakilalang tatay. Si Ethan ang tunay naming tatay. Si Ethan ang tatay. Nagkamali si nanay. Pasensya na, mga anak ko. Naghanda na ako ng singsing. Stelly, pakasal ka sa akin. Ipagpatuloy nyo, mga anak. Sabihin nyo ang nararamdaman sa matagal nang nawalang tatay.